First million, so I can return my mom at the age of 18. Okay mga kamatis, mga kaibigas, naaalala nyo po ba tong bata na to? I mean, okay lang naman yan. Wala namang problema na mag-business ka. And kakaso nga lang, ayan na naman tayo, naninisi na naman ng... why does it have to be like kung magne-negosyo ka, galit ka dapat sa school? Diyos ko naman. Diploma o diskarte? Marami nagsasuggest sa inyo na mag-enroll na lang ulit ako at ipagpatuloy ko na lang pag-aaral ko. At meron din nagsasuggest na pagsabayin ko na lang yung pag-aaral ko at pagbe-business. Marami kayong mga katanungan. Kaya dito sa video na to, sasagutin ko na yung mga katanungan nyo about Ito, sa wakas, maririnig na rin natin yung sagot niya. sa aking pagdadrop out. Pero bago ko sagutin yun, gusto ko muna iklaro na bawat sasabihin ko ay base lamang sa aking opinion at experience. Okay. Pwede At kung naman yan. sumang-ayon Okay, man mas kayo, okay yan. all goods lang ang lahat. Actually, totoo naman na kaya mo pagsabay yung pag-aaral mo at pagbe-business mo. Pero iba pa rin yung advantage kapag nakapokus ka lang sa business mo. Kapag nasa school ka kasi, kalahati ng araw mo ay nagugugol mo sa pag-aaral. At isa yun sa mga kinakaayawan ko sa school. Hindi naman. Kasi pwede ka naman mag half day eh. Pwede naman yun eh. Or pwede mo rin namang gawin na night school. Pwede yun eh kung gusto mo. Kasi yan yung challenge nga ni Sir Richard Tadeus kay Josh Mojica. Na pwede ka naman kasing mag-aral, pwede mo naman pagsabayin yan eh. Actually, this kid sounds, itong sinasabi niya, really sounds like Josh Mojica. Yung interview niya with Franklin Miano. Papakita ko sa inyo ah. Ay nako, well, it's disappointing pero that's life. Wala naman tayong magagawa doon. Meron talagang mga tao na yan yung pinili. At Eto, ang nasa paligid ko, you just observe, you acquire knowledge, yan. and check mo kung ano yung pwede mong magamit na valuable sa'yo. Ngayon, hindi ka na nag-aral. No, hindi na. Hindi na. So, do you agree sa college, diploma or diskarte? Unang-una, Yan, 'di ba? wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi karamihan ng Naalala nyo yan, it's such a Josh Mojica thing to say. And actually, yung mga tao sa chat, sa comment section, kakanood kay Josh Mojica yan eh. I'm not saying na maling magnegosyo. I'm just saying stop picking one over the other. Especially if i-all in nyo lahat sa negosyo. Kasi paano kung mag-fail yung business mo? Para kasing ang kailangan kasi no fail dapat. Eh hindi nga yun yung data, 'di ba? Anong sabi ng DTI? 'Di ba? 25% ng lahat ng business ang lang susurvive after 5 years. And after 10 years, 10% na lang. Gets nyo? It is very hard to sustain a business. Yun ang sinasabi ng DTI kung ginagawa mo lahat ng proseso. Kuha. So, I'm just saying sa inyo na this is why I'm asking you guys not to choose one over the other. Kasi may fail dyan. And I don't want people to fail. Because may napanood kayong TikToker na nag-succeed, applicable din sa inyo yun. Life doesn't work that way. Kung ano yung swerte ni Juan, hindi yun yung swerte ni Pedro. Okay? Pwede ka ma-inspire sa kanya, pero maging realistic ka din. Yung happy middle lang hinahanap natin dito. Tuloy. School. Yung pag-aralan yung subject na para sa akin, hindi ko naman kailangan. Para sa akin kasi, Paano mo, yan. Paano mo nasabi na hindi mo kailangan yung math? Diba? Paano mo nasabi na hindi mo kailangan yung English? Okay, math, kailangan mo lagi yan. Bakit? Kasi paano ka makakapag-compute ng bebenta mo? Or yung math kasi, hindi ka, tinuturuan ka nun kung paano mag-solve ng problems. Science is also good kasi kung scientific yung approach mo sa mga bagay-bagay, hindi ka manghuhula. Diba? You will read and research. Yun ang tinuturo ng math sa'yo. And of course, English. English is very important nowadays. Kung marunong ka mag-English, meron ka kaagad trabaho na pwedeng kunin. Pwede kang mag-call center. Pwede kang mag-VA. Pwede kang makipag-usap sa ibang lahi dahil most people are speaking in English. So, why are you saying that these things are not important? It is very important. Kasi wag nyo lang i-narrow down sa pagbebenta ng kung ano-ano sa internet ang buhay. Okay, there's so much more to life. Don't learn it the hard way kasi meron namang path na madali. Doon tayo sa madali. Okay, tuloy.
Dami ng dapat mong pag-aralan. Google na oras para doon. Mas gusto ko i-priority yung mga kailangan ko lang matutunan. At kung usapang diploma naman, marami nagsasabi na achievement daw yun. Na ipagmamalaki mo sa mga tao. At parang regalo na rin para sa magulang mo. Nire-respeto ko yun, pero para sa akin, mas gusto kong regalo sa mga magulang ko ay yung magandang buhay. Yung may malaking bahay. Oo nga, paano mo makukuha yon sa pagbebenta ng pastil? Is that the way? Paano kung nag-fail yan? Okay? At least kung may diploma ka, masaya lahat. At saka may chance ka na kumuha ng pampuhunan dun sa skill na matututunan mo. Halimbawa sa course mo. Halimbawa nag-nursing ka. Halimbawa nag-teacher ka. Halimbawa nag-police ka. O, edi may skills ka. Tapos on the side, tsaka ka mag-business. Ganun. Kasi kung may opportunity kayo mag-aral, i-take nyo. Kung wala, maiintindihan ko eh. Kung kunyari para kayong yung mga, bibigyan ko kayo ng example. Maiintindihan ko kung napakagaling mong ML player, kung napakagaling mong atleta, katulad ni Carlos Yulo, di ba? Magaling si Carlos Yulo na atleta. So pwede siyang maglipat-lipat ng pwede siyang tumigil muna sa pag-aaral para i-focus yung strengths niya. Gets mo? Pero ang caveat doon, meron siyang isang skill na napakagaling niya, na siya yung pinaka-the best doon or pwede siyang maging the best doon. Etong mga ganito, sapalaran yan. May risk lagi ang business. Yan yung hindi kasi pinapakita sa inyo ng mga successful na CEO sa TikTok. Yan sila Josh Moica. They never tell you the failures. Okay? Or at least ang hina-highlight lang lagi yung mga magagandang sasakyan, yung mga kotse, mga relo na magaganda, pero you don't see the back end of it, na hindi araw-araw ay Pasko, meron din mga araw na nalulugi. 'Di ba? Mas ngayon, kung maganda yung business, syempre mas marami yung araw na paldo ka, pero pag hindi, iyak, 'di ba? Ganon yung tignan, wag kasi parang may fail eh, kasi yun yung hindi nila nakikita eh. Okay, tuloy. Swimming pool sa loob at yung may 10 kwarto at CR at merong malawak Yan, na bakuran para sa O yun, magkano lahat yun? Almost 100 million pesos yun. Yung dream niya na ganun kalaki, na kailangan niyang bunuin. Okay, so you have to have a factory ng pastil para makapag dyan. Pag nagre-repa ka ng paisa-isa, kunyari maka 1,000 ka na pastil, magkano isa niyan? 200, 300. Let's assume 1,000 isa. What is 1,000? What is 1,000? Ano na yan? 1,000 times 1,000. Meron kang 1,000,000, okay? Kung 1,000 isa, best case scenario yun na nakapag-repack ka ng on your own. Pero magkano lang yan in reality? Hindi naman, 'di ba? So, ilang ganyan pang ibebenta mo para maka-reach ka nun, 'di ba? And kung may bibili ng 1,000 isa niyan, gets nyo, business is risk. Okay, yun yung natutunan ko kila Sir Richard Tadeus eh. So, wag mong isugal yung opportunity mo to get something for free, which is school. 'Di ba? Kung mahirap ka, meron namang libreng mga programs ang gobyerno natin para pag-aralin ka from elementary, from high school to college. Meron mga libre, may TESDA pa nga eh. 'Di ba? Huwag mong i-waste yung opportunity mo on something na nakita mong yung isang tao nag-succeed. Hindi automatic ikaw din 'yun. O eto, bibigyan ko kayo ng concrete example. Sa nung pandemic, ilan sa inyo ang nag-live sell, okay? Ilan sa inyo ang live sell at nag-fail, okay? Ilan sa inyo ang nagbenta ng dalgona coffee, ng pandesal, nung mga nausong pagkain ng pandemic? Ilan sa inyo ang nag-fail doon? Malamang marami-rami sa inyo. Ilan ba yung naging milyonaryo sa inyo doon? 'Di ba? That's the point I'm trying to make. Huwag kayong pumili. Kung may choice naman of getting both, garden, mag-aarang sasakyan, may private jet, sariling yate, at syempre makapag-travel sa buong mundo. Ganun lang Wishful naman kaliit thinking pangarap na yan eh. ko para sa aking magulang. Pero balik tayo sa diploma. Para sa akin kasi hindi ko na to priority. Like example, tatanungin mo ba si Henry C. kung nakapagtapos ba siya ng pag-aaral o may kasi diploma? alam namin kasi successful na siya ng negosyo, ng negosyante. Hindi ka naman ganun eh.
Okay, so hindi mo pwedeng ikumpara mo yung sarili sa successful na negosyante. Nagsisimula ka pa lang, hindi ka nga pwedeng i-compare kay Josh eh. Kasi at least yan, ano na siya, nakabenta na ng marami, okay? Diploma siya sa estado ng buhay na meron siya. Malamang hindi. Pero hindi naman porket nag-aaral ka, hindi ka na magiging successful financially at matutupad yung mga pangarap mo para sa magulang mo. Lagi ko nga Alam nyo, ganito na lang yung tignan nyo. Siguro, ang na-highlight na mga negosyante ay yung mga pumapaldo. Pero ilan dun yung bumabagsak, okay? I think mas marami yung bumabagsak na hindi nare-report. Kasi yung mga yon, nakakahiya yun eh. Biruin mo, lugi na nga yung negosyo, i-report pa ng media. O yung nag-invest ng 1 milyon, nalugi. Walang ganun eh. Ang laging nakikita nyo sa media, yung mga success story. Pero life is not black and white, okay? Life is not rainbows and butterfly. Meron din dark area doon na kailangan isama mo sa computation mo. Mas marami ang nasa rat race ngayon at stable yung buhay kahit wala silang negosyo kasi meron silang skills na binabayaran ng society. Okay, na yung mga yon masaya sila because they found something, they found meaning in their lives. Yun nga yung point dito. Ngayon, kung gusto mo mag-focus diyan, okay lang. Pero ang sinasabi ko lang, 'wag mong sabihin na hindi mo kailangan yung school kasi hindi mo ginagamit. Kailangan ng lahat ng tao yon, okay? Etong society na to will never run as functional as possible without people graduating from school, okay? Kung walang mag-aaral ng math, wala tayong mga buildings na magaganda. Wala tayong roads na malulupit. Kung walang mag-aaral ng science, wala tayong malupit na medicine. Wala tayong technology na malupit, 'di ba? Kung walang English, hindi tayo makakapag-communicate sa ibang tao. You get what I'm trying to say here? Now, yung mga nagne-negosyo, that's fine. Isipin mo if we are all just selling that. 'Di ba? Ay, nako. sinasabi, as long as malinaw naman yung plano mo sa buhay, o yung may maganda kang plano, na nakapagtapos ka man or hindi, para sa akin, hindi ka magsisisi bandang huli. So, it's all about what you choose to be. Kung plano mo mag-doktor, mag-police, mag-lawyer, or seaman, malamang kailangan mo ng diploma. So, ayun, para sa mga nag-aaral pa, huwag nyo itong tignan na parang isang advice. Ito'y para lamang sa aking opinion at maaaring Hindi, ang problema kasi dyan, pinublicly post mo. Guys, mag-ingat po tayo sa ipopost natin publicly. Lalong-lalo na it's going to affect people's lives. Look, tingnan mo yung comment section dito. Kakanood yan kay Josh Mojica. 'Di ba? Pero anak ni Henry C, pinag-aaral niya at pinagtapos niya. 'Di ba? So, alam mo yun, makikita nyo talaga na may effect yung mga influencer at mga sinasabi nila. So if you are an influencer or if you have a platform or kahit hindi, kahit teacher ka or you have a level of influence sa mga tao, wag ka magsabi ng ganyan. Kasi hindi mo alam, baka mapahamak sila. Paano kung malugi ka diyan? Kunyari, malugi ang pastil mo. Sana mag-succeed ka, pero paano kung malugi ka? Saan ka pupulutin? 'Di ba? Laging mong i-equate yung failure sa buhay nyo kasi kasama yun. Life is all about compromise. If you don't learn how to compromise, mas madidisappoint ka sa pwede mangyari sa'yo. O paano? Yun lang naman. Gege mga lods.